Magandang araw, ito po ang Iparas kay Paras. Ako po si Eli Saludar. Kasama natin si Sek Jing Paras. Sek, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon po, Paring Eli. At of course, magandang hapon muli sa ating mga mahal na mga kababayan na lalo pang pahirap ng pahirap. Kayong araw, Paring Eli, yung exchange ng dollars Ako to yun. pesos, $1 is 61.30 Tumaas na naman. na. Can you imagine dyan? Maski lang from 60, tapos yung $1.30 lang, $1.30 lang, ang laking bagay na yan sa ating mga kababayan. Kasi inaangkat lahat ng gobyerno ang pangangailangan ng tao. Unang-una yung bigas Siyempre, dollars ang pambili mo sa importation Sibuyas, mga karne. At ito po ay inangkat at mapupunta sa palengke at yan ang bibili ng taong bayan. So, yung 1 peso and 30 kasi 61. 1 peso and 61. 61.30 So, yung dinagdag lang sa 60, naging 61.30. Ang laki na ng conversion yan pag dumating na yung mga inimport sa palengke. Tsaka yung inflation. Yan ang makaka-apekto. Inflation. So, ito po, mga kababayan, ako po ay nagkikiramay sa ating mga taghirap na mga kababayan. Hindi lang yan, apektado din ang transportasyon. Apektado din ang elektrisidad. Tumaas ang rate ng electricity, Paring Eli. So ito po lahat boils down to the hardship under this government. Kaya pakinggan natin itong interview ni Congressman Erice tungkol sa mga pangyayari sa ating bansa. Ito si Erice, maski nasa Liberal Party ito, pero ang pag-iisip niya ay para sa taong bayan. Ito, pakinggan natin. Ang sinasabi po ni Justice Secretary Frederick Vida na wala na po sa custody ng Czech Republic itong si Zaldico. Hindi rin daw po sigurado kung nasaan ngayon ang exact location po niya. Ano pong reaction niyo dito? Hindi ko po alam kung ano pong ginagawa ni Secretary Vida sa Czech Republic. Sapagat ang pangunahing may tungkulin para malaman kung ano yung kalagayan ng sino mang Pilipino, yung konsulado ng ating bansa sa Czech Republic. Meron naman po yan. At kung may ganyang kontrobersiya, siguro po ang dapat na unang ginawa ng ating Pangulo bago nag-announce ay pina-check niya yung mga detalye sa consulate. Sila yung may diplomatic relations, at sila rin may responsibilidad sa sino mang Pilipino na naririyan. Kaya nga, kakatuwa talaga yung presence ni DOJ Secretary Vida dyan sa Czech Republic. At kaya nga ng nabanggit, hanggang ngayon hindi natin alam yung mga detalye sa pangyayari na yan. So you feel like, kagaya ng sinasabi ng iba, wala pong proper coordination bago nagkaroon ng anunsyo muna noon ng Pangulo tungkol po dito sa kung nasan talaga yung custody nitong si Zaldico? Tama po. Oo. Tama po, parang panic mode pagka nababanggit na si Zaldico. Dahil alam nyo, sa totoo lang po, kahit wala naman si Congressman Zaldico, kung gusto lang nating malaman yung katotohanan tungkol dito sa pinakamalaking nakawan sa national budget at flood control, narito po yung mga major players sa ating bansa. Ito po ay tungkol sa mga hakbang na ginawa ng Department of Justice. At ito po ay, siyempre, ginawa dahil sa kautusan ni Marcos Jr. Saan ba nag-ugat ito lahat, Paring Eli? Nag-ugat ito lahat sa kabalbalan at kabubuhan nitong presidente natin na si Marcos Jr. Pakita natin Paring Tapiro, yung
unang nilabas ni Bangag na hindi, yung sinabi niyang nahuli na si Saldico. Pakita natin yan. Nag-post si Nag-post, Pangulo sa kanyang official Okay, Facebook okay. page. Basahin mo pa rin, Eli. Kaya sabi niya, nahuli na si Saldico. He is now detained in Prague after crossing into the Czech Republic without proper documentation and is currently in the custody of Czech authorities. We are in close coordination with the Czech government to ensure that all legal processes are followed and to arrange for his return to the Philippines at the soonest possible time. We will keep the public informed as developments unfold. Okay. So, anong mga ginamit ng words? Nahuli na, he is in custody, and he is detained So, by the Swiss authority. Lahat yan, kung ilan po yung mga sinabi nitong bangag na ito, na napakasinungaling, dahil wala naman talagang ganong nangyayari. After all this, revelation by Bida na wala naman talaga doon na si Saldico at wala namang puro fake news itong ginagawa. Can you imagine in this country, imbis na ang DFA or ang appropriate agency ang mag-divulge, siya mismo, itong Pangulo mismo. Pare, anong masasabi mo dyan sa tungkol sa mga ganong pero dito, ang masabi ko dyan ay maring meron nag-feed sa kanya na mali. Dapat, yun ay tanggalin niya, sibakin niya. Kasi ipinahiya ang Pangulo rito. Ako sa tagal ko na nag-cover dyan po sa Malacanang, ay kadalasan ang pinaubayan sa press secretary or sa spokesperson, yung pag-anunsyo ng mga ganyan. Yeah. Para kung sakaling... after getting information. Pero talagang tinitiyak muna na talagang yung impormasyon ay tama. Excited na excited siguro ito. Kaya hindi niya mahintay na abala muna ang gobyerno na kumalap muna ng real facts bago siya nag-anunsyo. Tapos ngayon, dahil napalpak siya na fake news at napahiya, lalong pinahiya siya dito sa kanyang lukaret na babae dyan sa Malacanang. Pakinggan natin itong lukaret na ito, kung paano niya tinitwist para masalbar niya yung kabulukan nitong Pangulo niya sa pag-aanunsyo ng fake news at gusto niyang iligtas para lang makasipsip siya ng todo doon sa kanyang amo. Ito, pakinggan natin ito. Na under jurisdiction. Nasa bansa na po siya ng France. French authorities, under French authorities. Hindi po siya nakakulong. Kailangan lang po siyang dalhin doon dahil meron siyang pending petition for asylum. Wala naman po siyang violation or recorded na violation sa French. Wala pong naipapaalam pa sa atin. Kailan siya ma'am nag-apply ng asylum? Wala pong detaling ibinigay sa atin, yan lamang po ang binigay sa kasalukuyan. Anong sinasabi nito? Wala na doon sa Swiss, sa Czechoslovakia, sa Prague. Sa Czech Republic. Tapos ngayon, gagawa na naman siya ng panibagong fake news na wala na namang investigasyon kung gaano katotoo at nasa French authority na naman daw. Using another word, authority. Tama ba yung he is under the French authority? When you say you are under the French authority, Nasa custody ka. nasa custody ka or you are in jail or you are detained. Pero wala eh. Pero ang tamang Magkaiba. termino ron, Sek, ando na sa France nag-apply ng asylum. Tapos na. Oh, he Ano na? is maybe staying in a hotel as a free man, and he is probably with his lawyer or any private person who has knowledge of working on the asylum. Oh. Pero gaano ba katotoo na talagang si Saldico ay nag-apply ng asylum? Wala pa nga siyang facts eh. Tinanong siya, how true is this? We're still getting Pero inanunsyo mo na, walukalit. Ha?
palpak ka na naman uli. Hmm. Tapos, anong sinasabi nito? Hindi daw, yung word daw na nahuli, hindi daw ibig sabihin ng arrested. Pero Marcos used 3 words. Nahuli, detained, Custody. and under the custody. Which defines the word arrest. Kasi kung nasa custody ka, paano ka naman, if you're a private person, paano ka naman i-place under the custody of the authority? Kung hindi ka, ano kaya, kinidnap ka, binuhat ka para dalhin doon, there must be a way of apprehending you, which is tantamount to arresting you or detaining you, di ba? So, talagang pinipilit niya na para lang malabas yung pagka-fake news ng kanyang amo, paring Eli. So, how do you size this woman, yung dati mong kaibigan? Pero pinakamainam talaga dyan, kung nagkamali, aminin ng pagkakamali. Aminin. Mali ang naibigay ng impormasyon at yung nagbigay ng impormasyon, sinipa Yun ko na. ang Tinanggal ko na. Yun ang yung nagbigay sa akin ng na nakuryente ako, wala na. Pero Actually, meron nga magulong isip ko dyan. Halimbawa, baka pwede rin silang gumawa ng eksena. Halimbawa, may isang consul doon, isinakripisyo sa Prague. O kunwari, nag-feed. Tinanggal na. Pauwiin. or Tapos lilipat pinauwi mo na. Oh. Pero ilipat mo Ilipat. na. Oh. Di tapos na. Tapos na. Oh. Pero wag mo na paninindigan. Mali na nga eh. Wag mo na panindigan yung mali. Dapat yung mali, itama. Tama. Yan. So, going down to other issues na isa rin kabulastugan ni Marcos and can be identified to Marcos maniobra. Ito, tingnan mo itong sinasabi ni Marcos tungkol sa SALN. Ito, pakinggan natin ito si Marcos tungkol sa SALN. Kasi naging issue ngayon itong SALN ni Vice President Sara Duterte. Pero noong hindi pa ito naging issue, may sinasabi na si Marcos, kamakailan na talagang tungkol sa SALN, talagang sisirain niya ang tao na pag nakuha niya yung SALN ng isang tao. Ito, pakinggan natin. Pag binigay mo sa akin yung SALN mo, hahanapan ko talaga ng problema yan. Kahit walang problema, gagawa ako para bigyan ka ng problema. Sabi ko, siguro, kung ako, kalabang kita sa politika, sa whatever, sa kalabang kita, pag binigay mo sa akin yung SALN mo, hahanapan ko talaga ng problema yan. Kahit walang problema, gagawa ako. O, tingnan mo. Yung mga mindset mo, yung mga sinasabi mo na nanggaling sa utak mo will haunt you today. So, saan ang galing yung idea ng SALN dyan sa Committee on Justice? Ikagagawa ni Marcos yan. Siya ang nag-utos niyan. Siya ang nag-maniobra niyan na itong bagong inappoint na AMLAC director, itong si Buenaventura. Buenaventura ba? Itong attorney ay gumawa ng kabulastugan doon sa mga accounts para lang i-relate doon sa SALN. Kasi ang sinasabi nga ni Marcos noon, hahanapan ko ng butas, hahanapan ko ng mali pagkakalaban kita sa politika. So, paring Eli, can you now relate what he said before to this, what's happening now? So, lumilitaw na kahit walang problema, yung SALN pwedeng lagyan ng problema. Yes. Yan, parang In gano'n. the first place, doon sa complaint, hindi nga naka-attach yung SALN. Pero dahil sa mga sinasabi ni Marcos na yun ang gagawin niya pagka yung kalaban niya ay magkaroon ng issue sa SALN, ay gagawa niya ng butas. Gagawa niya ng mali. So ito na ngayon, this is where the Committee on Justice is coming from.
And I am sure that Marcos is behind all of these things that's going on in the Justice Committee. Para lang talaga ipahiya si VP Sara, ipahiya ang kanyang may bahay, kanyang pamilya, dahil talagang atat na atat sila na matanggal ang tsansa ni VP Sara na tumakbo pagka-presidente sa 2028 election. Okay? So, yun po ang Pero, ngayon, dahil nga sa kabulastugan na inutos allegedly ni Marcos dito sa direktor ng AMLAC, ay nagkaroon ngayon ng pagkakataon na questionin itong binulatlat nilang mga bank records ni VP Sara na kinalat na nila ngayon sa publiko, violating her right to privacy. At itong isang abogado, na dating abogado daw siya ni Martin Romales, tingnan mo itong nakakahiya. Kasama ko pa naman yan sa eskwela, sa UP College of Law, but he's not talking like a lawyer from the UP. Ito si paring Odi Bukoy, nagdadaldal pa, wala naman siyang kinalaman na dapat dito sa issue na ito. Magdadaldal pa, showing your stupidity. Ito, pakinggan natin. Unahin nga po natin itong aksyon na gagawin po ni Attorney Mansa Carpio, no? Tungkol sa papailan po niya ng kaso paglabag sa AMLAC law, sa Bank Secrecy Law, Data Privacy Act, yung pong mga naglantad ng bank records. Ang unang tanong, yung po bang pagpa-file niya ng kaso, ang ibig sabihin po ba nun ay hindi niya kinu-question yung mismong bank records? Ang ibig sabihin ba nun inaamin niyang kanya talaga yung kaya inirereklamo niya yung mga naglabas nun I agree. Kasi kung meron siyang depensa, kaya niyang panindigan yung kanyang posisyon na ito ay lehitimo, dapat sinagot niya punto per punto. Ang gagawin niya, haharangin na naman niya. Haharangin niya para takutin para takutin ang mga kinaukulan na wag niyong gawin yan kasi bawal yan sa kanyang pag-iisip, sa kanyang pag-aakala. Kasi kung kayo ay inakusahan ng isang krimen, ano ba ang natural na reaksyon ng tao? Ang natural na reaksyon ng tao, sagutin mo, itanggi mo, sagutin mo kung bakit mo itinatanggi. Hindi yung hahadlangan mo, haharangan mo yung proseso. Ito yung pagkakataon na mamimiss niya yung pagkakataon na harapin yung kanyang ang pag-uusig sa kanya. Ngayon, impliedly, inaamin niya. Ibig sabihin, wala siyang masabi. Ganun din ginagawa ng asawa niya, ni VP Sara. Imbis na harapin, humingi siya ng due process, sa halip, umakyat na naman sa Supreme Court. Humingi siya ng ayuda sa Supreme Court nung isang taon, last year. Sabi niya, bigyan akong due process. Ngayon, binibigyan siya ng due process, hinahadlangan na naman. Ganon din yung akto ni Mans Carpio. Isa yung kanilang strategiya Napaka-stupido itong tao na ito. Kung ikaw daw ay akusahan ng isang krimen, sasagutin mo daw yung akusasyon. Ang sinagot ka niyang, ang inaakusahan niyang krimen ay yung paglabag sa kanyang karapatan na nire-recognize ng batas na bawal ibubulatlat his right to the violation of the AMLAC to reveal data. Yun ang krimen Alam mo, Mr. Bukoy, dalawa pong krimen ang
posibilidad nito. Yung una, yung binabawal nandito yung Paring Eli, ano bang ikaw muna tatanungin kita kung anong Hindi, dito, objectively speaking, Oo. yung impeachment, kasi talagang may nakalagay dyan yung exception sa Secrecy of Bank Deposit Act. Yes. Pero, dito, parang merong gray area kung sa House Committee on Justice. Pero yung sa Senate, ako sa tagal ko na rin nag-cover, sa Senate wala po tayong problema. Once it sits as impeachment court, it can request for bank records Yung kung impeachment court Pero dito sa House of Representatives, alam nyo, kauna-unahan po ito. Kasi sa mga nakaraan po ng mga impeachment proceedings, dito po sa atin, yung kay ERAP, yung kay Justice Corona, nasi-shortcut yung mabilis. Pagpirma ay dinadala na kaagad sa Senado. Pero dito ngayon, nagbabadho sila rito sa Justice Committee at parang ang pakiramdam nga ng marami, parang ang hinahanap lang dito, probable cause Pero ang nangyari, parang sila na ang tumatayong maestrado o Ito justice. po yung basihan, mga kababayan. Babasahin ko. Ano yung basihan? Dalawa kasi ito. Una, has the right of Mans Carpio and Sara Duterte been violated by the AMLAC bringing, exposing what is not allowed by law to be exposed in the House of Representatives? Ito po yung issue dito Violation of the Anti-Money Laundering Act. The Anti-Money Laundering Act, sinasabi dito, the right absolute, is absolute po yung prohibition under section 8A when it comes to matters received or processed by the Anti-Money Laundering Court. Hindi po sila pwedeng mag-reveal ng under the Anti-Money Laundering Law, bawal po na the director and the secretariat is not allowed to reveal In public. what has been the transactions of any depositor. So, yun po. Kasi ito, meron ako niyan, Seka. Ano mo nakalagay pala? Any person who, without authority, discloses or publishes any information concerning a covered or suspicious transaction report Yan. or any information in relation thereto shall be punished by imprisonment. So, dito mga kababayan, ang binabanggit rito, ang kinakailangan dapat meron ditong court order. May binabanggit rito. Ito, if the Anti-Money Laundering Council provides suspicious and covered transaction reports without a court order and makes them public in a House impeachment hearing, the AMLAC, its officials, and possibly the House members involved face severe criminal, civil, and administrative liability. So, Mr. Bukoy, yun po ang ginawa ni Mans Carpio. Although mayroong content yung report, hindi nila tinalakay yon because alam nila na this will be taken up in the Senate. Ang tinalakay ni Mans Carpio, for your information, yung violation ng Committee on Justice, ng AMLAC, at saka yung BSP for allowing the expose of the bank accounts of
the couple, the vice president and her husband. That is what is being asked here. Ang gusto ni Bukoy, dapat daw yung content. Kasi binulat-lat na at kinakalat na ngayon, paring Eli, ang sinasabi nitong palpak na abogado na hindi na bali binayolate yung karapatan nyo na pinagbawal yung pag-expose ng AMLAC sa inyong account. Ang sagutin mo kung ano yung mga pera na nandyan. Mr. Bukoy, yung mga pera na nandyan na in-expose sa bank account should not have been exposed to the public. But by exposing it to the public, the AMLAC has violated, the Committee on Justice has violated. Yun po ang tinitira ni Mans Carpio. Di ba estupido ka? Gusto mo, sagutin mo na yun, yung karapatan niya nga, yung pinaglaban niya dahil nilabas di ba paring Eli? Naintindihan mo ba yung sinasabi nitong si School Bukoy? Nagbo-volunteer pa na ipalpak naman. Ano daw? Ulitin mo nga, paring Huwag ka, abala. Ha? Pero talagang binabanggit malabo Dapat yung karapatan dito, Sek, na magdemanda kasi nilabag mismo ng AMLAC nasa batas Bawal. Kung walang court order. Bago litisin or bago sagutin ang content. Ang una muna, bakit nakarating yung content? The act of the content of what is in the bank account reaching the house, yun ang tinitira niya. Because first thing, they violated his rights under the anti-money laundering law. Yun po ang dapat sinagot mo sa tanong ni Jerry Baha at ni Anthony Taberna. Kasi yung tinatawagan the fruit of the poisonous tree, Yes. yan legal doctrine. Ibig sabihin, kahit na ano pang kahit katotoo yun, pero hindi ito pwedeng gamitin, di ba? Tama? Unang-una. Inadmissible sa court yan. Unang-una, hindi nila inintindi yun because the contents can easily be explained when it reaches the Senate. Impeachment Court, if ever it will reach, no? Pero the crime has already been committed by the AMLAC for bringing it to the House of Representatives Committee on Justice and exposing it. In fact, there are other ipakita mo nga itong abogado, paring Tapero. Ayan, mayroong interview yung abogado ni Mans Carpio at sinabi niya yung ito. Unang-una, wala naman dun sa pinal namin na kaso na inaamin namin na tama ang lahat ng binunyag ng AMLAC sa hearing sa Committee on Justice. Pangalawa, sa lahat ng pag-uusap namin ni Attorney Carpio ay pinapandaanan niya na meron siyang 6 billion or ba yun na pera daw sa mga accounts daw nila, no? So, ang naman dito na pinal namin, tama ba na isiwalat ng AMLAC ang mga alleged transaction reports o mga informasyon na binigay sa kanila ng mga bangko? So, yun naman ang issue dito na yun ang sagutin nila sa Section A ng RA 9160 na amendihan ng RA 11521. Malinaw naman doon na hindi pwede magsiwalat ang AMLAC ng kahit anong informasyon nakuha nila galing sa mga bangko. Opo. So ang sinasabi po ni Attorney Mans, hindi totoo yung ibinunyag sa Kongreso na mayroong 6 na mahigit na bilyones na naka-konekta sa kanilang mag-asawa at sa kanya. At yun ho ang sinabi niya sa inyo, Attorney Danao. Oo, kasi
Di ba, mismo sila naman sinasabing yan daw yung amount na yan. Hindi naman yan yung balance, di ba? Sila mismo nagsasabi na aggregate of transaction amount. Kumbaga, yung mga negative, dinagdag mo pa rin. Yung mga lumabas, dinagdag mo pa rin. So, talagang hindi akma na sabihin may 6 billion o 3 billion na pera dun sa mga bangko na yon. Yun naman ang dati pang sinasabi ni Attorney Carpio sa amin. At ngayon, dun sa mga detalye, hanggat hindi pa kami nabibigyan ng mismong report na binigay ng AMLAC sa Committee on Justice, Opo. hindi namin masasagot ng tama yan. Dapat bigyan kami ng kopya at doon tayo makikita kung talagang ano ba yung mga sinasabi ng mga transaction na yan, allegedly. Opo. Okay. So, abogado versus abogado. So, ako, abogado din, at taga UP College of Law din ako, at katulad nitong si Iskol Bukoy, 1 year ahead lang ito sa akin sa UP Law School, magkaiba kaming utak. Ako, hindi katulad niya na padalos-dalos ng kanyang mga very clear yung tinanong ni Jerry Baha at ni Tunying. Anong sagot niya? Imbis ang tinatanong, tama ba yung ginawa ni Mars Carpio? Sabi niya, hindi tama. Dapat sinagot niya yung content nung niya, kung totoo ba o hindi. Yung laman, Hindi po yun ang point. Hindi pa tayo dumating dyan. Sasagutin nila at proper time. Pero ang sinagot ni Mars Carpio, tama ba yung pagdala ng kanyang records doon sa Committee on Justice at binulatlak? At isinapubliko. Yan. Yun po, Bukoy, ang tinanong. Ngayon, dapat sasabihin mo, hindi tama kasi walang ganung batas na binabawal yan. Yun dapat ang sagot mo. Kung may alam ka sa batas. Pero kung wala kang alam, sila ang may alam nila na violation ng, wala pa tayong pinag-usapan kung anong laman nung records. Ang pinag-usapan dito, tama ba na yung records nila na pinagbawal na i-divulge ng batas ay dinala doon at pinag-usapan at isinapubliko. Yun po ang dapat issue dito, Mr. Iskol Bukoy. Kung matalino ka, dapat hindi ka sana nakikisali dito dahil wala ka naman kinalaman dito sa issue dito sa unang-una dapat depensahan mo si Martin Romualdez sa ginagawa ngayong investigasyon. Nakala ko abogado ka ni Martin Romualdez. Iskol Bukoy. Okay, yun lang mga kababayan. I don't want to say something about it kasi kakilala ko ito si Iskol Bukoy Pero nakikisaw-saw Tama lang siguro na i-call natin ang kanyang attention dahil nagkakalat siya ng stupidity sa publiko. Paring Eli. Tama ba yung sinasabi ko? Okay, so, hindi. Inorek siya ni i-attorney Danao. Yes. Linaw ng attorney Danao. Okay, so, yan lang po. Yun lang po, mga kababayan. Okay, huwag po kalimutan na mag-subscribe dito po sa Iparas Kay Parasa at i-click ang notification bell. Maraming salamat po. Magandang hapon. Okay.